Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako ang inyo pong hamak po at ang inyo pong abang lingkod. Gaya po ng kinagawian ko, lagi po sa umpisa po ng aking kapahayagan, ay palagi ko pong sasabihin sa inyo at yan po'y uulit-ulitin po na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula nga po sa ating Diyos na kataas-taasan, ang atin pong banal na Espiritu Santo. At dahil nga po ang ating banal na Espiritu Santo ay may mga special pong kapahayagan na nais po niya na mas unahin ko dahil nga po napapanahon po yan. Ayun nga po ay ang tungkol nga po dun po sa pagpapalagana po ng isang uri po ng karamdaman mula po nung unang-una po, ang unang-unang panahon pa po na kahit sino daw po ay hindi po malapatan ito ng karampatang lunas po ng kahit na sino po. At ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang inyo pong aba, ang inyo pong hamak na lingkod po, ang siya daw pong tugon sa karamdaman daw po niyan. Yan po ay yung pagkauhaw po sa laman, pagkauhaw sa dugo ng tao, at ang pagkatakam sa laman po ng mga ito. Ayon po sa banal na Espiritu Santo, sobrang hirap at maselan nga po yung kapahayagan nito dahil ang makakalaban ko po dito, ang makakalaban po nating lahat dito ay yun pong ating pride sa Tagalog. Basta yung pong pride, yung pong ating pride, kasi mahirap aminin po na ang katotohanan, yan po ang sabi ng ating banal na Espiritu Santo. At dahil nga daw po sa puso ko ay kitang-kita niya na nandun po yung pag-unawa, pagtanggap, pagmamahal, at ayun daw pong pagiging bukas o buo ang loob ko na gampanan ito ng kusang loob na walang pamimilit po. Kaya ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang numero 1 pong hahadlang po sa inyo po at sa akin po ay ang atin pong pride. Ang pride pong yan, pag hindi po natin kayang ibaba po yan. Ang atin pong banal na Espiritu Santo ang nagsasabing ihahatid po kayo niyan doon po sa pinali po pag dumating po yung panahon ng paghatol sa dagat po ng impyerno ng kumukulong asupre, lava po at puti. Kaya nandito po ang inyong abang lingkod. Bagamat ayon sa ating banal na Espiritu Santo na matindi po ang kakaharapin ko dahil lahat naman po kayo'y hindi nyo ganun kaagad-agad na matatanggap ang isang hamak lamang po na kagaya ko dahil karamihan po sa inyo ay nasa altas sa syudad. Mayayaman, mga sikat, mga makapangyarihan, nasa matataas na posisyon, mga guro, doktor, inhinyero o kung ano man paman po ang posisyon ninyong pinanghahawakan. Pagdadaanan ko daw po na ako po ay maaari ninyong gipitin, tugisin, hamakin, sirain, wasakin po. Dahil nga po, hindi po kaya po ng inyong pride na sino ka ba? Sino ka bang babae ka? Para sa iba po ang akala nila'y ipinapahiya ko po sila. Pero ang totoo po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kita po niya ang puso ko at tanging ako lamang daw po ang makapagbibigay po ng ganapong kagalingan po
sa karamdaman pong yan, na yan po'y hindi po lamang basta karamdaman, dahil pag yan po ay inyong tuluyang tinanggap, niyakap at minahal sa inyong buhay, pagdating po ng sinasabing paghatol po, yan po ang maghahatid po sa inyo sa walang hanggan pong lugar na dagat po ng impyerno, kumukulong putik po at asupre po. Dahil wala po ni isa po ang tutubo po sa hardin ng Eden na natatakam po sa laman po ng tao at nauuhaw po sa dugo ng mga ito. Dahil nga po tayo ay nasa panahon ng paghuhukom, ang nais po ng ating Diyos na kataas-taasan ay maging parehas po. Kasi nga po, ayaw niyang ibaba ang paghatol na ang daming nagsasabing kami ang Mesiyas, ako ito, padala nito, ako ang sugo nito. Pero ni isa daw po'y walang tumatalakay po sa tunay pong kalagayan at ugat po kung bakit po ba laganap ang kasamaan, ang pagkaadik, ang pagnanakaw, ang pagkasakim, ang inggit po. Yan po ay bunga ng ayan nga po, ng karamdaman pong yan. So, kailangan pong malapatan po ng ganap pong gamot at kagalingan po. Kasi po, hindi po sapat na mag-ayuno, humingi ng tawad, magsisi po. Then pagkatapos po'y nandun pa rin po yung pinakaugat. Kailangan po'y gamutin po natin yan mula po dun sa ugat. At kung kayo po'y pumanaw na kayo po ay taglay ang kagalingan sa inyo pong muling pagsilang sa lupain pong ito, kayo po ay malaya na po. So, isa na po kayo sa tutubo po sa hardin ng Eden dahil kayo nga po ay taglay na po ang ganap na kagalingan. Kaya kung hindi po ako magsasalita, ako po'y mananahimik lamang. Hindi po patas po sa lahat na paano kami gagaling. Ay wala namang nagsasabi kung ano ang dapat naming gawin. Maraming naglalabasan, ang ganito, maghanda, darating ang tagutom, darating ang lahat, ang kalamidad, ang lahat-lahat. Pero ang pinakamatindi pong paghahanda para po sa ating lahat. Dahil nga po, nagkukumahog na po sila sa pagpapalagana po niyan, ayun nga po, handa ko pong ayon po sa ating banal na espiritu, gaano ako kaseryoso, kadesidido po. Dahil maaaring maging ako po ay malagay po sa alanganin po ang kaligtasan ko. Dahil nga po hindi po papayag yung mga iba na sino ka ba? Maaari nila akong tugisin, lahat-lahat po gipitin, ipahamak, ipahiya ang lahat-lahat po. Pero ayon sa ating banal na Espiritu Santo, Risa, kung may isa o dalawa na maniwala sa iyo at malapatan mo ng kagalingan sa karamdaman na yan. Sa paraiso, Risa, ay libong nilalang ang maaakay mo. Dahil ang sino mang maniwala, magtiwala at tumanggap ng kagalingan mula sa karamdaman na yan, ay tutubo sa hardin ng Eden. Kapag po ganap na po ang lahat, maiiligtas mo sila, Risa, sa tiyak na kapahamakan. Subalit ano po ang aking gagawin kung ako po ay ituturing ninyong isang kaaway? Ako'y inyong tutugisin, ako'y inyong gigipitin, hahamakin, at ang lahat-lahat po inyong gagawin upang ako daw po ay mawala ng kredibilidad. Ganun pa man po, wala naman po akong ipinakikilala na kahit na ano man po para po sa aking sarili. Nakahanda po ako. Nandito po ako, yung buong buo po ako, na handa pong umalalay po sa inyo. Yun po ay kung gusto ninyo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Bye-bye! Paalam! Hanggang sa muli po. At mabuhay po tayo pong lahat.